Ilang beses na nating pinag-usapan sa programang ito. Hindi korte ang Quadcom. Opo. Nagkukunwari lang sila na korte. Ipagpalagay natin korte sila, hindi qualified na judge yung apat. Opo, walang hindi. Kaya wala tayong makukuha rito eh. Hindi abogado. Una, hindi korte. Nagkunwang korte, wala namang qualified na judge. So ano gagawin natin? Nako. Kaya pala ganun kung umasta si... So paano magruruling yung... halimbawa, merong nag-motion. Paano magruruling yung isa? Oo nga naman. Well, ang batayan lang nila lagi yung kanilang rules kong, ano ha? Doon sa rules ng umiiral sa Quadcom. Actually, hindi ko nga... kasi yung Quadcom, chinek ko yung ano niya chinek ko yung creation niya. Na-create yung Quadcom kasi merong merong speech, tapos merong resolution na pinasa na i-investigate yung POGO, i-investigate yung EJK, i-investigate yung pag-rejoin sa ICC, ganyan-ganyan. Pagkatapos ang ginawa nila, kinonsolidate na lang nila yun. Tapos hinahanap ko, hindi ba dapat meron yung hindi ba dapat parang, kasi you're going to create a super committee eh. So ngayon, syempre dapat unang-una, dapat may rules muna. Mag-set muna kayo ng rules. Pagkatapos, pangalawa, hindi ba dapat parang ma-encapsulate siya into a house resolution na magke-create? I-check nyo ako, i-fact check nyo ako, meron bang house resolution na nagtatalaga na magke-create sila ng Quadcom? Kasi feeling ko, kaya hindi nila ginawa, alam nila kasi na maka-question yung, pagka ginawa nila yun, pwede silang i-question before the Supreme Court. Through that, by using that document. Ganon. Ayun, parang wala naman siyang wala, talaga, yung sus talaga yung very suspicious talaga yung pag-create ng Quadcom. Ayun. Anyway, panoorin natin. Ayun ang kanilang lagi Kaya nga nagtataka ako, Kong, doon sa mga laging statement ni Congressman Paduano na ang panakot niya lagi, magsalita ka ng totoo, ipakukontem kita, at saka yung driver mismo sa Ginong Buenaventura, magsalita ka ng totoo, baka hindi ka na makauwi. Di ba yung ganun double? Ano ibig sabihin? Kaya nga isa sa dahilan na ginamit ng dating Pangulo sa pamamagitan ng kanyang abogado sa pagtanggi niya na dumalo sa Quadcom ay ito. Duterte noted how the Quadcom tried to persuade, if not unduly pressure, resource persons to admit matters under oath that they lack knowledge of. Ibig sabihin, kahit wala silang kakalaman doon. Merong undue pressure, sabi niya, kung hindi man pinipersuade, or worse, unduly induce them to say something not true. Ito yung subornation. Opo, subornation. Totoo naman yun eh. Ba't kinakailangan magkaroon ng pilitan doon? Na kapag ka nagpaliwanag ka, hindi yan ang tama. Mali ang paliwanag mo. Kamukha nung tinanong. Yan ang pagkakaintindi mo. Nako. Ganun si Benny Antiporda naman, bigla na lang tumahimik. Tumahimik na. Yan ang pagkakaintindi mo. Pero hindi yan ang totoo. Kung ako siguro yun. Ano po yung totoo, Ron? Ipaliwanag yun. Paano mo nalaman na yan ang totoo? Yun lang, bias na bias kami. Hindi kailanman mangyayari sa korte yun. Sapagkat merong due process sa korte. Dito hindi ka man lang makasagot eh. Kapag ikaw ay sumagot. Nako. At tinamaan ang yung kanyang ere. Kukulong kita. Meron bang ganito? Nagsisinungaling ka. Hindi yan kasang-ayon sa alam ko. Pero ang tanong ko doon, kung gano'n na ang asta ng mga miyembro ng Quadcom, bakit pinapayagan ng chairman? Di ba dapat nagro-ruling ang chairman doon? Your Honor, hindi tamang aktwasyon yung ginagawa mo. Iisa nga lang yung puntirya. Iisa yung direksyon. Iisa yung script. Alam nga naman maglaban-laban yung apat na yun. Pero di ba dapat ganun? Kaya nga merong kanya-kanyang kaisipan sila na kapag kamali ang ginagawa ng kasama niya, itama niya bilang chairman ng komite. Hindi. Pare-pareho silang chairman dun eh.
Ano sasabihin ng isa? Huwag mo kung Chairman din ako. pare-pareho lang tayong chairman dito. Vice chair. Ay, di ba ganun kung minsan nagkakaaway-away Oo nga sila? po, nagsasagutan din sila. Teka muna, ako muna kasi. O, di ba? Oo. Pero ang tanong dito ngayon, Kong, paano ito hindi Paano ko masabing, resolbahin? paano ito resolbahin? Sinong pipigil sa kanila? Oo, na sana maitama yung kanilang direksyon. Well, hindi tayo tutol doon sa Hindi kanilang na dapat yung immediate legislation. dapat huminto na lang sila sapagkat Oo. sinasabi pa yung ating binabanggit na Bengson versus Senate. At meron siyang kinote na jurisprudence sa bahagi ng Barem Block versus United States, 360 US 109. Alam din nila ito eh. Ang sinasabi rito ay ganito. Since Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate. Ito yung premise niya. Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate. Yun lang ang gawain niya eh. Either you legislate or appropriate. It cannot inquire into matters which are within the exclusive province of one of the other branches of government. Ayun. Ang liwanag dito eh. Yun yung korte, Itaga, Ilocano mo nga ito para maintindihan. Bisaya mo para maintindihan ng isang chairman doon na nagkukuno mga abogado na wala namang... Mas naintindihan niyo yung English niyan, Kong eh. Mas naintindihan Ulitin natin. Since Congress may only investigate into those areas in which it may potentially... Ilang beses na ako nag-post about that eh. Vina-violate na ng Quadcom yung separation of powers. At saka not only Quadcom, even Risa Ontiveros dun sa mga Alice Go hearings niya, tsaka Kagbuloy hearings niya. No. legislate or appropriate, legislation lang or Kawalan ng appropriation. batas o maglaan ng pondo. It cannot inquire into matters which are within the exclusive province of one of the other branches of government. So hindi ka pwedeng manghimasok Yan, sa kapangyarihan ng sa mga bagay-bagay na nasa ibang departamento, exclusive province. Doon lamang sa jurisdiction niya. wala kasi mga Tagalog na ako pero maliwanag na ito eh. Kapampangan na lang kaya ko. Medyo maganda sa Kapampangan yan eh. Kamalyaring magmurit-muritan. Yun. Within the exclusive province of one of the other branches of government. Ano yung pinag-uusapan? Ito. Ano yan? Lacking the judicial power given to the judiciary. Ayun. Ito yung ano eh. Walang Ang judicial kailangan mo power, judicial power eh. Legislative ka lang eh. Ayun nga. Kukunin mo yung legislative power. Ito yung domain ng judiciary, sabi niya. It cannot inquire into matters that are exclusively the concern of the judiciary. Neither can it supplant the executive in what exclusively belongs to the executive. Ang linaw naman yan. Correct. Paano po ba natin ipaliliwanag sa mga taong ito? Paano natin sasagutin yung kung sabi naman, hindi, itong Quadcom ay nagbigay linaw at sapat na kaalaman sa taong bayan. Yun ang pagkakaintindi nyo. Ganun. Ibalik mo sa kanila. Yun ang pagkakaintindi nyo. Ngunit sa liwanag ng mga pangyayari sa pagdidesisyon ng Korte Suprema, mali kayong lahat. Sumunod pa tayo sa batas. Yung pong mga pagdidesisyon ng Korte Suprema, lahat po ng desisyon ng Korte Suprema, mali man o hindi, ay nagiging kabahagi ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Yun ang pinakamatindi rito. Ano man ang desisyon ng Korte Suprema, mali man o tama, bahagi na ng ating mga batas na sapilitang tatanggapin natin. At susundin natin. Yun ang pasya ng sila ano sinusundan nila? Maliban doon sa kanilang pahayag na maliwanag po. Paano nyo nakukuha yung mga ano na yan? Tinatakot ninyo yung mga tao. Hindi sila makapagsalita nang hindi nyo tinatakot. Wala silang mga abogado sa sarili nilang dapat na piniling mga abogado. Para sa ganon, yung kanilang mga karapatan ay
maproteksyonan at mapangalagaan din. Yung iba naman to, hindi naman tinakot, Todo na dito si Kong Marcoleta, no? Wala na siyang pake. Wala siyang pakialam doon sa kasi tinanggalan naman na siya ng mga committee seats eh. Wala na siyang wala na siyang committee wala na siyang chairmanship, wala na siyang membership sa kahit anong committee. So wala na siyang pake, banat na talaga siya. Ayan. Okay po. Kinausap para sa mang-ayo naman doon sa gusto nilang gawin. Di ba? Kaya nga nagreklamo ata yung Grijaldo, di ba? Kinausap po niya ako eh. At nung kinausap ako, ito ay niya. Ito, kasang-ayon ka ba rito? Tama ba itong gagawin mo? Di ba? Yun naman ang dahilan kong, pero teka lang, ang rules ba natin, halimbawa may mga witness na haharap. Ano ba talaga ang rules doon? Pwede ba talagang kausapin ng mga miyembro at opisyal ng Quadcom, gaya ng ginawa kay Grijaldo? Mainit na issue yun, Kong eh. Hindi pwede yun. Bawal ho ba yun? Paano mo nga mapapanatili yung impartiality mo? Kaya sinasabi nga dito sa sulat ni Pangulong Duterte. Ayun. Magiging undue pressure na yun eh. Oo. Paano? Ba't mo kakausapin? Nakala ko ba ang pagganap nyo ng tungkulin ninyo para makakuha kayo ng katotohanan. Makuha nyo yun. Bakit kailangan yung ipatawag? Paano halimbawa naman sa kaso ni Asierto Kong? Si Asierto, wanted dito, matagal ito hinahanap na batas eh. Ilang taon na po siyang hinahanap. Katapos kahapon bago pa pala kahapon, ng mga nakalipas na araw, ang balita natin, nakakausap na pala ito ng ilang leader ng Kongreso sa pamamagitan din po ng Zoom, Kong. Si Asierto, guys, siya yung tinuturong nagpalusot noong magnetic lifter na merong sangkaterbang shabs. Ayun. Tumarap nga po sa pagdinig kahapon sa pamamagitan din po ng Zoom. Wanted po ito. Paano yun? Ayun na nga. Ano yung legislative purpose? Ayun. Di ba kasi sa tunay na korte kasi dyan, bago mo iharap ang isang testigo, mag-o-offer ka muna. Your Honor, I am presenting Nelson Lubao for the purpose of testifying into the following blah blah blah. And on the basis of his testimony, he will be able to identify certain documents blah blah blah. Para sa ganun, yung kalaban mo, kabisado niya rin kung paano kanya i-counter. Hindi pwedeng magkaroon ng surprise. Bawal pala yun. Walang surprise witness po nangyayari. Hindi pwede yung ganun. Palaging meron due process. Hindi ka po pwedeng basta ka na lang, magano ka na surprise. Hindi. Bago nga kayo mag-umpisa, meron kayong stipulation dyan eh. Opo. Ilan ang mga ipipresent mong mga witnesses. Ito po, anong mga pangalan? Anong kanilang ite-testify ng mga areas? Anong mga dokumento ang imamark ninyo? Maliwanag yun. Ito dito eh. Kahit sino ipatatawag. Opo. Lahat lamang ng ipinatatawag ay yung mga potential na maaring merong, ano ba yung axe to grind? Merong layunin para mang-usig ka sa dating Pangulo. Tama. Tama ba yun? Mukhang wala naman silang ipinatawag na, ito kamukha nito, ipinatawag nila yung driver. Opo. Na alam naman nilang walang makukuha. Pero sa kabandang uli, sinabi ko nga sa'yo, bigla nilang sisiluhin. Ayun. Wala nga due Anyway, ayan. So galit na talaga rin si Marcoleta. Good job.